Let me remind you everybody, no, sa mga kababayan natin, wala pong ibang bukod tanging presidente ang nagbigay ng isang hospital para sa ating mga kababayang bayani diyan sa iba't ibang bansa, yung mga overseas Filipino workers natin. Ito po yung patunay, no, kung gaano nila pinasalamatan si Tatay Digong at wala talagang ibang presidente ang may tunay na malasakit, no, sa pagdating po ng pagbibigay tulong, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga kababayang OFW. Ito po yung video, panoorin natin. Hello, Tatay. I have no questions at all. I just want to say thank you that you have given us hope. Thank you so much. It will come to pass. Mahal na Pangulo, unang sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kristiyano at Muslim kami. Ibinigay ka ng Panginoon sa amin. 1980 na kami dito. Kami po yung unang mga nurses dito. That was 1980. Wala pong presidente talagang nakatulong na malaki kung hindi kayo po. OFW, pagmamahal sa sundalo, pagmamahal po sa community. Ang inihiling ko lang po dito, dahil matagal na po ako dito, kailangan po namin ng hospital para po doon sa mga stranded. Dahil hindi po talaga tinatanggap ngayon sa hospital. Kailangan po ito. Yes, ma'am. Alam nyo ba mga kababayan na yung request ng ating kababayan na sana magkaroon silang hospital, lalong-lalo na yung mga nurses natin, ng mga OFW, yan po ang talagang request nila kay Tatay Digong. Pero mantakin nyo mga kababayan na wala pong ibang senador ang nagpatuloy at nag-file or gumawa ng bill, no, House Bill ng OFW Hospital Bill kung walang iba kung hindi si Senator Bongo. Ngayon, marami pa rin iba na nagdududa, no, sa loyalty ng isang Senator Bongo. Ha? Isipin niyo na lang, paano niyo masasabi na babaliktad ang isang Senator Bongo? Gayong, walang ibang nagpatakbo sa kanya bilang senador. Walang ibang nag-mold sa kanya para maging isang effective na, alam niyo yung manggagawa o gumagawa ng batas. Yan po ay walang iba kundi si Tatay Digong. Kaya labis ang pagpupursigi ni Senator Bongo para maibigay lahat, no, yung mga iba pang gustong gawin ni Tatay Digong at may pagpatuloy bilang isang senador. Lahat ng gustong gawin ni Tatay Digong ngayon ay tinutuloy yan ni Senator Bongo sa pamamagitan ng mga House Bill na kanyang ipinapasa para yan sa ating mga kababayan, no? Kaya sa mga naninira, good luck na lang sa inyo, ha? Walang ibang pinagkakatiwalaan itong si Tatay Digong, lalong-lalo na siyempre itong mga Dabawenyo na ating mga senador, gaya na lang ni Senator Bato at ni Senator Bongo. Yun po ang katotohanan. Kaya solid Duterte pa rin tayo. Huwag tayong bibitaw. Ipagpatuloy natin, protektahan ang ating future president na si Vice President Sara Duterte. Malay nga natin, magiging Dugo o Duterte go sa taong 2028. Kaya iyak yan talaga yung mga naninira, Castro, si Trililing, si Boyeng, lahat na ng mga bayarang mga politiko. Alam naman natin na iskandalo itong ginagawa nila ngayon sa Administrasyong Bongbong Marcos. Matatapos at matatapos din yan sa ayaw at sa gusto nila, kukunti na lang talaga yung taon na pinanatili nila dyan. Hindi pa nga natin alam, baka biglang ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Betrayal of public trust. Lantarang anomalies. Ang daming perang ninakaw sa bayan,
kahit may ebidensya, may nagbigay na ng mga testimonya, pero parang wala lang, no? Hindi na sila nahiya. Kinakain na lang yung konsensya niya. Buhay pa pero inuud na. Sino ba naman ang hindi magagalit kung ganitong administrasyon ang mamuno sa ating bansang Pilipinas at labis na kahihiyan sa buong bansa, sa buong mundo na ang Pilipinas ngayon ay puro korupsyon.